ang muling pagbuhay ng negosasyon at bagong parusa sa Russia ngayong Hulyo 28 sa Oval Office ng White House natapos ang pagpupulong ni na Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Tumagal ito ng higit itang oras, naganap sa isang saradong pulong na walang press at matapos ito sinabi ng magkabilang panig, CP, pagpapalakas ng proseso ng negosasyon. Sinabi ng Kremlin na walang balak si Donald Trump na tawagan si Vladimir Putin na yon. Isang nakakaintrigang sandali ito. Si Donald Trump ngayong Hulyo ay pangalawang beses nang nakipagkita kay Vladimir Zelensky. Pero binabalewala niya ang pangalawang Vladimir, si Vladimir Putin. Sa araw na yon, inanunsyo ng mga senador ng Estados Unidos ang bipartisan na kasunduan sa panukalang batas ukol sa bagong parusa laban sa Russia. May kapangyarihang magpatupad ng taripa ang pamahalaan. Ngayon, magtatalumpati si Zelensky sa mga senador. Sila ang magpapasa sa huli ng batas na ito. Kapansin-pansin ding nagpahiwatig ang Senado na maaaring gawing simboliko ang desisyon sa harap ni Zelensky tungkol sa pagsisimula ng talakayan sa batas ng mga parusa laban sa Russia. Opisyal na nila itong sisimulan. Mahalaga ang sabay na pagganap ng dalawang pangyayaring ito dahil ito ang una sa ilang buwan. Umuusat na ang diplomatikong usapan ukol sa digmaan sa Ukraine mula sa pagkakastagnan kahit sa pahayag pa lang. Tara, pag-usapan natin sa episode na ito kung ano ang nangyari sa Washington tungkol sa Ukraine. Ano ang nasa likod ng mga pahayag ng bawat panig? At gaano nga ba katibay ang mga inaasahan sa isang malaking pag-usad matapos ang pagkikita ni na Donald Trump at Vladimir Zelensky? Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin at budin ang naging resulta ng pagkikita ni na Trump at Zelensky. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe muna kayo sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscriber, kaya magpapasalamat ako sa bawat pag-subscribe ninyo. Nagkaroon ng pribadong pagpupulong sina Donald Trump at Vladimir Zelensky ngayon sa White House. Walang media at kahit si Vice Presidente J.J. Vance ay wala. Magsimula tayo sa detalye ng pagpupulong. Ayon sa White House, nagsimula ang bilateral na pag-uusap ni na Trump at Zelensky ng 9:47 AM Eastern Time. Para sa mahilig sa detalye, gusto ko lang idagdag na ang pagpupulong ay naantala ng eksaktong 17 minuto kung pagbabasehan ang paunang schedule ni Donald Trump para sa araw na ito. Formal na dahilan ng pagbisita ni Zelensky sa Washington, ang seremonya ng pamamaalam kay senador na Republikano na si Lindsey Graham na pumanaw noong 11 ng Hulyo sa ika-72 taon ng kanyang buhay. Matagal na siyang pangunahing taga-suporta ng tulong militar sa Ukraine sa Senado. Ang pamamaalam ay ginanap sa rotunda ng Kongreso at si Zelensky ayon sa kanyang sariling mga salita, sa simula ng pagkikita nila ni Trump, nagpaabot siya ng pakikiramay sa pagkamatay ng senador. Idadagdag ko rin na sa oras ng pag-record ng episode, dumating sina Vladimir Zelensky, Donald Trump at punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu sa rotunda para magpaalam kay Lindsey Graham. Sa pasilyo ng rotunda, nagkaroon ng kawili-wiling pag-uusap sina Zelensky at Netanyahu. Ayon sa kanilang mga ekspresyon at pagsasalita, malinaw na hindi panahon ang paksa, pero hindi pa rin alam kung ano ang pinag-usapan, kahit nagkamayan sila sa huli. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang bahaging ito. Baka sakaling may isa sa inyo na marunong magbasa ng labi at malaman ninyo kung ano ang napag-usapan ni na Zelensky at Netanyahu. Bumalik tayo sa pag-uusap ni na Trump at Zelensky. Ipinapakita ng delegasyon ng Ukraine na hindi ordinaryong formal ang pagbisita. Dahil sa mismong laman ng mga pag-uusap, kaya naging sarado ang mga ito. Gusto ko ring bigyang diin na naging sarado ang pag-uusap ni na Trump at Netanyahu.
Maaring ipalagay na isinagawa ang mga pag-uusap ng walang media para hindi malis ang atensyon sa libing ngayong araw ni Senador Lindsey Graham. Kasama ni Zelensky sa pag-uusap sina Kirill Budanov, hepe ng opisina ng Pangulo, at Rostem Umerov, kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraine. Si Andrei Sibiga, pansamantalang hepe ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas, mga pangalawang hepe ng opisina ng Pangulo na sina Pavel Polisa at Sergey Kislista, hepe ng fraksyong Alagad ng Bayan na si David Arakhamia at embahador ng Ukraine sa US na si Olga Stefanisina. Ito ang grupo na gusto kong bigyan diin. Siyang namumuno sa parehong negosasyon at depensang mga gawain. Ibig sabihin, ang mga paksa ng pagpupulong ay kinabibilangan ng usapin ng tulong militar, kabilang ng lisensya para sa paggawa ng mga Patriot na misail at ang usapin ng muling pagbuhay ng negosasyon para sa kapayapaan kasama ang mga Ruso. Sa totoo, nanonood lang ang mga Ruso sa gilid. Tinawag ni Zelensky na maganda ang pagpupulong base sa resulta. Sa Telegram sinabi niya, magandang pagpupulong kay Pangulong Trump sa Oval Office. Nagpapasalamat ako sa mga gagawin nating magkasama para protektahan ang buhay ng Ukrainyano at makamit ang kapayapaan. Sabi niya, dalawang isyu ang sentro ng usapan. Ang pagkuha ng Kyiv ng lisensya para gumawa ng Amerikanong interceptor missiles para sa Patriot system. Mahalaga rin kung paano mapapalakas ang usapang pangkapayapaan kasama ang mga Ruso. Mas detalyado ng inilarawan ni Kirill Budanov, pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, ang resulta ng pagpupulong. Ayon sa kanya, sa panahon ng pagpupulong ni Zelensky at Trump kasama ang delegasyon ng Amerika, nagkaroon ng makabuluhang pag-uusap at nagkasundo ang Kyiv at Washington na pabilisin ang proseso ng negosasyon sa iba't ibang antas. At dito mismo, nakaugnay ang mga inaasahan tungkol sa pagpapatuloy. Umaasa ang panig ng Ukraine na sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng hiwalay na pagpupulong ang mga opisyal ng Ukraine at Amerika sa Estados Unidos. At ipapaalala ko na bago ang pagbisitang ito, nagkaroon ng pag-uusap sa telepono si Volodymyr Zelensky kasama ang mga espesyal na kinatawan ng Estados Unidos na sina Steven Witkoff at Jared Kushner na nakatuon sa mga posibilidad na muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa Russia. Bukod pa rito, may mga lumabas na pagtagas na impormasyon at mga ulat mula sa mga insider sa media na nagsasabing naghahanda ang White House ng mga bagong ideya para sa negosasyon. At isa sa mga ideya ay ang pagdeklara ng tigil putukan sa himpapawid para tumigil ang Ukraine at Russia sa pag-atake sa mga mapayapang lungsod ng isa't isa. Pagkatapos ng pagpupulong ng delegasyon ng Ukraine kay Trump, magkakaroon sila ng hiwalay na meeting sa mga Amerikanong opisyal sa technical na antas. Muling nabubuhay ang negosasyon. Gayunpaman, walang tiyak na kasunduan tungkol sa dami ng supply, mga petsa o mga detalye ng posibleng tigil putukan na inihayag sa publiko. Ito mismo ang nagbibigay halaga at bigat sa pulong na ito. Simula pa noong NATO summit sa umpisa ng buwan, si Trump ay lumipat na sa di pampublikong negosasyon kasama ang Ukraine na lubos na binabalewala ang Rusya. Ganito na lang, noong ika-8 ng Hulyo, si Donald Trump ay nakipagkita kay Vladimir Zelensky sa NATO summit at nag-usap sila ng sarilinan. Hindi ganon karami ang mga detalye. Pagkatapos, nag-usap sina Vladimir Zelensky, Steven Witkoff at Jared Kushner. Kaunti lang ang mga detalye. Ngayong araw, ang pagpupulong ni Zelensky at Trump, kaunti pa rin ang detalye. Sa lahat ng panahong ito, walang kontak sa Kremlin maliban sa pagpupulong ni Mark Rubio at Sergey Lavrov sa summit ng ASEAN sa Maynila. At yon, nagkita lang sila doon ng mga kalahating oras. Kapansin-pansin na ilang analista, kabilang ang mga analistang Ruso, maingat na sinusuri ang pagpupulong at binibigyang diin na ito'y kaugnay ng libing ni Graham. At di umano'y walang nakitang espesyal na paghahanda para rito. Hindi nito binabawas ang halaga, pero may hangganan. Sa ngayon, ang mahalaga ay maibalik ang komunikasyon. Tungkol sa salubin ng koponan ni Donald Trump patungkol sa Ukraine. Naikwento ko na ito sa nakaraang episode sa YouTube channel na ito, kaya panuorin kung di nyo pa napapanood. Para din ninyo ma-miss ang bagong episode sa YouTube channel na ito, mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Peachy News. Makikita ang link sa description ng video. Doon inilalabas ang anunsyo ng episodes at inilalatala rin ang mga agarang balita kapag may dumarating. Ngayon, sa ikalawang kaganapan ng araw, mas malinaw ang nangyari. Sa Senado ng Estados Unidos, isang bipartisan na grupo ng mambabatas ang nagkasundo sa panukalang batas ukol sa sanksyon laban sa Russia at Iran. Ang panukalang batas ay iniugnay kay Lindsey Graham na nagtulak nito kasama si Senador Richard Blumenthal.
Sa publiko, kilala ang panukalang batas na ito bilang panukalang batas ni Graham Blumenthal. Ano ang nilalaman ng panukalang batas na ito? Binibigyan nito ng bagong kapangyarihan ang Pangulo ng Estados Unidos na magpatupad ng ekonomikong presyon sa Rusya. Nagbibigay ito ng opsyon na magpataw ng hanggang 100% taripa sa mga produktong mula Rusya na ini-import papunta sa Estados Unidos ng Amerika, pero wala namang kwenta yon kung ang Amerika. Pati na rin ang karagdagang mga taripa laban sa 5 pinakamalalaking mamimili ng krudong langis at likas na gas mula Rusya at 5 pinakamalalaking bansa na tumutulong sa Rusya na iwasan ang mga parusa sa enerhiya. Bukod pa rito, pinalalawak ng dokumento ang mga parusa laban sa Iran. Ito ay kondisyon na si Donald Trump mismo ang iginigiit. Hinihiling na isama sa panukalang batas ang mga hakbang kontra Iran at Hezbollah. Suportado ni Trump ang panukalang batas dahil ngayon, sa isang iglap, maaari niyang gamitin ang mga parusa laban sa Russia at Iran. Ibig sabihin, ibinibigay ng Senado sa kanya ang lahat ng mga paraan ng pagpuwersa. At gaya ng alam ninyo mula sa nakaraang episode sa YouTube channel na ito, nagpasya ang Estados Unidos na bumalik muli sa paggamit ng mga parusa laban sa Iran imbes na pambubomba. Gayunpaman, may mga mahahalagang kondisyon na naghihiwalay pa rin sa inanunsyong kasunduan at sa aktual na pagpasok sa bisa ng panukalang batas na ito. Una sa lahat, hindi pa naipapasa ang dokumento. Maaaring maganap ang botohan sa Senado ngayong linggo pero tuluyang magiging batas ito hindi mas maaga sa Setyembre. Bakit? Dahil magkakaroon ng summer break ang Kamara ng mga kinatawan sa Agosto. Magbabakasyon ang mga kongresista. Iginit ni Donald Trump sa Kongreso na huwag munang magbakasyon hanggat hindi pa naipapasa ang kanyang mga panukalang batas sa halalan. Nakatakda na ngayong Nobyembre kaya posible nang maipasa agad ang panukalang batas na ito. Sa tingin ko, hindi ako aasa. Setyembre ang dapat asahan. Pangalawa, hanggang dulo, ilang demokrata ang humarang sa panukalang batas dahil sa mekanismo. Dahil simula pa lang ang dokumento na binuo ni Graham at Blumenthal ay nilalayong ang Kongreso ang mapapasya kung magpapatupad o mag-aalis ng mga parusa. Ang kasalukuyang bersyon ay nagpapalawak ng kapangyarihan ng Pangulo. May ilang Demokrat na nag-aalala na gagamitin ni Trump ang mga taripa ayon sa sariling kagustuhan. Pangatlo, may mahalagang detalye dito. Masasabi ko, ito ang pinakamahalagang detalye. Sina, isa sa pinakamalalaking mamimili ng langis ng Rusya, hindi na saklaw na katulad ng mga paghihigpit na yon. Sabi ng Bloomberg, pinili ng administrasyon ni Donald Trump na huwag lumala ang ugnayang pangkalakalan sa Beijing kaya tahimik nilang inalis ang China sa panukalang batas. Malaki ang nabawa sa potensyal na epekto ng mga parusa dahil ang China pa rin ang pangunahing mamimili. Ang administrasyon ni Donald ay ngunit para maintindihan ang kahalagahan ng dalawang pangyayaring ito, ang pagkikita ni Vladimir Zelensky at Donald Trump at ang pag-apruba ng batas tungkol sa mga parusa laban sa Russia, kailangan natin ng konteksto ng mga nakaraang linggo, hindi lang mga araw. Ang prosesong diplomatiko sa Ukraine ay tuluyang napunta sa dead end sa pagtatapos ng Hulyo. Noong Hulyo 23 sa Maynila, naganap ang unang pagkikita sa loob ng halos isang taon ng pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov at ng kalihim ng Estado ng Estados Unidos ng Amerika na si Marco Rubio. Tumagal ng 35 minuto ang pagpupulong at natapos ito ng walang resulta. Ayon kay Marco Rubio, matapos ang pagpupulong, sinabi niyang kailangan, at ito ay CP, ng mga bagong ideya at konsepto at ang mga dating mungkahi para sa Ukraine ay hindi katanggap-tanggap. Ito ang pinakamahalagang bagay na natpagalit sa mga Ruso. Pagkatapos noon, nagsalita si Lavrov, gaya ng alam ninyo, at ito ang salita ng tunay na lalaki. Sinabi, ginawa. At siya, alam mo, nagsalita tungkol sa Russia, na tipong sa Anchorage, nangako ang Russia na tutuparin nito ang salita nito, ngunit hindi tumupad ang mga Amerikano. Sa madaling sabi, lumabas ang mga bastos na Ruso sa mundo at nagpakita ng kabastusan. Pero sa totoo lang, hindi naman ito ganoon kahalaga dahil si Marco Rubio, pagkatapos ng pulong na ito, ay naglabas ng pahayag sa unang pagkakataon na kumbaga ang Estados Unidos ng Amerika ay magbabase sa kung ano ang katanggap-tanggap para sa Ukraine. Sabi niya, tingnan ninyo, lahat ng naunang pagtatangka ay nabigo dahil hindi ito tinanggap ng Ukraine.
Ngayon, magtatayo tayo ng mga bagong konsepto ng negosasyon at presyon sa Russia, batay sa kung ano ang katanggap-tanggap para sa Ukraine. Magandang paglipat ito at magandang pagbabago ng posisyon. Pero kasabay nito, humigpit ang posisyon ng Moscow. Ayon sa Bloomberg noong Hulyo 22, si Vladimir Putin ay tumanggi sa dating paraan ng pagpapalitan ng teritoryo at iginigiit ang ganap na kontrol sa Donbas bilang unang kondisyon sa negosasyon. Sa ganitong konteksto, ang pagpupulong ni Zelensky at Trump at ang pagsusulong ng panukalang batas ng mga parusa ay mukhang isang pagtatangka ng Washington at Kyiv na muling simulan ang prosesong ito ng negosasyon, ngunit medyo mula sa ibang panig. Lapitan ito sa ibang paraan sa pamamagitan ng kombinasyon ng suportang militar, ekonomikong presyon sa Rusya at pagpapanumbalik ng linya ng negosasyon. Ngayon, pag-usapan natin kung sino at paano ito nakakabuti at ano ang maaring maging epekto para sa mga pangunahing panig. Batay dito na nagbago na ang modelo ng ugnayan. Para sa Ukraina, mahalaga ang lisensya sa paggawa ng mga pangharang na misail ng Patriot. Hindi kakulangan ng mga sistema ang pangunahing problema ng depensang panghimpapawid ng Ukraine dahil mayroon sila nito. Talamak ang kakulangan ng mga misail para sa mga sistemang Patriot. Lalong lumala dahil sa digmaan ng Amerika laban sa Iran, naubos ang mga reserbang Amerikano ng mga interceptor ding yon. Ang lokal na produksyon na tinalakay sa pagpupulong ni na Trump at Zelensky. At na dati, totoo ngang imialok ng Poland ang pagsali. Sinisikap ng Kyiv na bawasan ang pagdepende sa direktang supply. Pero mahalaga pa rin ang makatotohanang pagtingin sa sitwasyon. Kahit may kasunduang pampulitika ayon sa Bloomberg, sisimulan ang ganitong produksyon. Matagal ang proseso at hindi agad masosolusyunan ang problema sa mga susunod na buwan. Para sa Estados Unidos, ito ay paraan ng administrasyon ni Donald Trump na mapanatili ang imahe ng tagapamayapa pero pinapalakas ang presyon sa Moscow sa pamamagitan ng iba, hindi sila mismo. Ibig sabihin, hindi sa pamamagitan ng direktang eskalasyon ng militar, kundi sa pamamagitan ng mga parusa at pagbebenta ng teknolohiya sa mga Ukraino. Para kay Trump, may kaakibat itong kapalit sa loob ng politika ng bansa. Pagpapalawak ng kapangyarihan ng Pangulo, lalo na sa usaping taripa, ay naging sensitibo matapos limitahan ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang kanyang taripa noon. Dahil dito, naging mainit na pagtatalo ng mga partido ang panukalang batas sa mga parusa. Para sa Rusya, ang direktang epekto ng militar ng parehong mga kaganapan na iyong araw ay limitado at naantala. Dito, mahalaga ang salitang naantala. Bakit? Ang mga parusa ay makakabisa hindi bago Setyembre kahit may pasa. Hindi sinama sa mga parusang ito ang Tsina. Ang lisensyang produksyon ng Patriot ay posibilidad pa lang, hindi ito agarang magpapalakas sa frontline na yon. Gayunpaman, hindi maganda para sa Moscow ang trend na ito. Ang muling pagkakaroon ng ugnayan ng Kyiv at Washington sa pinakamataas na antas at suporta ng magkabilang partido sa mga parusa ay nagpapaliit ng espasyo para sa estratehiya ng pagpatagal. Nabi sa pahayag ni Peskov, handang maghintay ang mamamayan hanggang maging abala ang mga Amerikano na siyang inaasahan ng Kremlin. Para sa Europa, hindi direkta ang halaga ng pagpupulong at sumusunod ito sa lohikang patuloy na kasali ang Estados Unidos sa issue ng Ukraine. Nakabawas sa ilang pangamba ng mga kabisera ng Europa sa posibleng pag-atras ng Washington sa proseso. Kasabay nito, lumalakas din ang mga paraan ng Europa para magbigay ng presyon. Ito na ang ika-21 pakete ng parusa mula sa EU. Paraan ng pagkumpiska ng kargamentong mula sa Shadow Fleet. Lahat ng ito ay gumagana sa parehong direksyon tulad ng tinatalakay na batas ng Amerika. Pero hindi pa ito ang lahat. Ngayon, gumagawa ang European Union ng dalawang mahalagang mekanismo. Una, nais nilang iwanan ang sabayang pagpataw ng parusa. Dahil para sa bawat paket, kailangan ng boto ng buong European Union. Palaging merong isang tumututol. Kailangan nilang muling suriin ang lahat ng ito at kung ano-ano pa. Nagpapasya silang bumoto para sa magkakahiwalay na parusa, kaya nakikita nila kung saan pwedeng magpataw ng parusa. Bumoboto ang lahat ng oo, lahat ay umatake. Hindi na kailangang hintayin ang ika-22 o ika-23 pakete. Leon, sa European Union, may maliit akong sikreto na sasabihin sa inyo. Naganda na sila ng listahan ng 1,600 kumpanya at legal na entidad sa Russia na gusto nilang patawan ng mga parusa. Kasabay nito, sinusubukan ding pabagsakin ang sektor ng pananalapi at pagbabangko sa Russia. Pero hindi lang yon. Dapat nating hintayin ang mga pampubliko at opisyal na pahayag at pagkatapos ay tiyak nating babalikan ang usaping ito.
Ano ang mga maaring mangyari pagkatapos magtagpo sina Trump at Zelensky? Ang una at pinakamalamang na senaryo sa panandaliang panahon ay ang pagpapatuloy ng trabaho sa antas ng delegasyon. Inanunsyo ang pagpupulong ng mga opisyal ng Ukraine at Amerika. Posibleng bisitahin ni na Steven Witkoff at Jared Kushner ang Kyiv tapos Moskva. Napag-usapan din ito ngayon. Ito ay isang paraan ng mabagal na pagpapanumbalik ng linya ng negosasyon na walang kasiguruduhan sa resulta. Pangalawang senaryo, pagpasa ng batas ng mga parusa sa Setyembre na magbibigay kay Donald Trump ng kapangyarihang i-pressure ang mga bumibili ng langis ng Russia, bagamat may kondisyon na hindi kasama sa mga parusa ang China. Ang ikatlong opsyon na hindi maaring isantabi ay ang muling paghinto ng proseso kung mananatiling hindi magkatugma ang mga posisyon ng Moscow at Kyiv tungkol sa mga teritoryo at katayuan, gaya ng ipinakita ng pagpupulong sa Maynila ni na Lavrov at Rubio. Sa ngayon, wala pa ring alinman sa mga panig ang hayagang nagbago ng posisyon sa mga prinsipyong issue at ang ipinahayag na intensifikasyon ng negosasyon ay maaaring manatili lamang sa antas ng porma at hindi sa antas ng nilalaman. Noong Hulyo 28, naganap ang dalawang magkakaugnay na pangyayari, ang pagpupulong ni na Zelensky at Trump sa White House. Nagkasundo ang mga panig na paigtingin ang proseso ng negosasyon at tinalakay ang paggawa ng mga interceptor Patriot sa Ukraine at ang pag-anunsyo ng bipartisan na kasunduan sa Senado tungkol sa sanction bill ni Lindsey Graham. Parehong ibig sabihin nito na umusad na rin ang mga diplomatikong at sanction na hakbang. Ngunit sa ngayon ay nasa antas pa lang ng mga layunin at balangkas at hindi pa ito mga tiyak na kasunduan o mga desisyong na ipatupad na. Gaano ito kalaking pagsulong? Sa tingin ko, malalaman natin sa mga susunod na linggo. Ano ang dapat bigyang pansin? Siguro ang botohan sa mga sanksyon. Ang nilalaman ng mga inanunsyong pagpupulong ng delegasyon ng Ukraine at Amerika ang pagbisita ni na Witkova at Kushner sa Kiev. At kung magkakaroon ba ng intensifikasyon ng negosasyon sa likod ng pormulang ito, talagang magkakaroon ng tunay na paglapit ng mga posisyon sa negosasyon. Mahalagang bantayan ito matapos ang pagpupulong ni na Trump at Zelensky ngayon. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ano ang inyong opinyon? Ano ang inyong mga konklusyon? Isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa inyong lahat.